Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D, at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan, at gaya ng ating laging sinasabi sa inyo, mararamdaman nyo ang banateros. Araw-araw mas maingay, mas malakas, mas umaatikabo ang ating mga bakbakan ngayong 2026. Kamusta ang buhay-buhay? Panibagong araw, again, panibagong kwentuhan with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso at isip, kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Mga animal, mga hayop, mga salot sa Pilipinas, mga sintu-sinto, mga batak, bangag, adik, pusher, kawatan, mga kurakot, magnanakaw, membro ng sindikatong kuratong baliling sa gobyerno, mga mandurugas, mandurukot, mga mang-uumit, mga malakas mangupit, mga durobo, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman kayo, ha? Buhay pa? Buhay pa, mga bossing? Bago tayo magsimula, katulad ng ating laging sinasabi, kada tayo ay magsisimula ay panatilihin pong kayo ay naka-like, naka-subscribe at nag-share ng ating mga videos. Dahil importante yan para meron tayong silbi sa bayan. Matindi ang bakbakan ngayong 2026, kaya kailangan natin ng collective na ating mga boses. Kailangan natin na makipagbakbakan sa mga fake news peddler sa Pilipinas. Kailangan tayo pinaka-fake news. Mag-follow po kayo sa Boss Dada 2.0. Yan po, yung page natin na yan, ang Boss Dada 2.0. Siyempre sa lahat ng mga YouTube, Facebook channels ng Facebook pages ng SMNI, at siyempre Vox Populi and Banateros 2.0. Siyempre importante sa lahat yung Boss Dada TV Official sa Facebook. Currently sa Facebook, tayo ay mayroon ng 287 going to 288,000 Banateros strong followers. Siyempre dito sa Boss Dada TV, kayo po ay kailangan subscribe, mag-like, mag-share. Importante po yan. Maraming salamat sa inyong panunood sa ating mga videos. Bagamat mahina ang ating views lately dahil siguro nire-report tayo o yung mga kababayan natin napagod na sa usaping politika. Huwag kayong mapapagod. Pag napagod kayo, wala mangyayari sa bayang Pilipinas, maniwala kayo. Ito na lang ang libre na pwede nating gawin. Yung magsalita at maglabas ng ating mga saloobin patungkol sa mga katiwalian sa Pilipinas. I-expose ang lahat ng mga demonyo sa Pilipinas. Lahat ng mga gawaing mali ng mga kupal na yan. Ito na nga lang yung kaya nating gawin. Ito na nga yung libre nating pwedeng gawin. Tapos, mapapagod pa kayo. Kapag napagod kayo, tandaan ninyo hindi napapagod ang mga demonyo, mga magnanakaw, mga kurakot, mga kuratong baliling sa gobyerno. Hindi napapagod dyan. Ang pagkawat ng pera ng mga yan, tuloy-tuloy, walang hinto, walang patid, siksik, liglig, umaapo, laging mga bulsa na yan at pera nyo yan. Kapag kayo nanahimik, ano ba yung sinabi ni Manong Chavit? Kapag ikaw ay nanahimik, nakikita mo na may mali at nanahimik ka, nagiging kang kasapakat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Kapag hindi mo sinisita yung mga putang inang mga magnanakaw sa Pilipinas, mga hayop na magnanakaw sa gobyerno, kapag hindi mo yan sinita, feeling nila okay lang na ninanakawan ka nila. Kaya nga ito na lang yung ating ginagawa Ito na lang yung ating gagawin. Manonood, tapos ilalike, isishare yung mga videos na ito para makarating sa kinauukulan, makita nila na hindi tayo bulag, na hindi tayo nagbawalang bahala, na hindi natin na bukod sa ipinagpapasa Diyos na lang natin ang lahat, lumalaban tayo sa kanila. Putang ina, papayag na lang ba kayo na magnanakaw yung mga yan tapos hindi tayo papalag? Huwag tayong papayag na ganun. Kaya ako talagang pinipilit ko kayo kahit na nakakapagod mag-content. Kahit na minsan nakakasawa na talaga yung mga masasamang balita sa Pilipinas, minsan kailangan nating ipaalala. Minsan masarap din maging masokista. Kailangan natin ipaalala sa mga Pilipino kung gaano tayo tinatarantado nitong mga nasa gobyerno.
para baka sakali matuto tayo. Pagdating ng botohan, gamitin natin ang lahat ng ating mga puot, galit, ngit-ngit. Gamitin natin lahat yan para bumoto tayo ng mga tamang kandidato at hindi na maulit itong putang ng sindikato na to sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, napakahirap itong ginagawa namin. Itong aming ginagawa ay napakadelikado, napakarami naming death threat, napakarami naming mga bashing, napakaraming mga kaso na nagbabadya. Nakita nyo naman si Sir Jack Argota, kanina lang merong pumunta sa kanilang tahanan, naghatid noong subpina ng NBI at haharap siya sa NBI sa susunod na linggo at sasagutin niya lahat ng mga katanungan ng kinauukulan patungkol dun sa kanyang post. Sa kanyang post na hindi naman siya ang nagkalat. Hindi naman siya ang nagkalat ng dokumentong peke di umano galing sa St. Luke's. Hindi naman siya nagkalat nun. Nagbigay lang siya ng opinyon patungkol doon. Hindi din man siya eksperto. So bakit siya iimbestigahan? Iimbestigahan siya dahil siya doon? Dahil nagkomento siya doon? Komento lang naman yun. Bago pa man niya ipinost yung dokumento na yun na pina-enhance niya kay ChatGPT, nagsisirculate na yan sa social media. Bakit hindi nila hanapin gamit ang kanilang napakaraming intelligence at confidential funds para hanapin kung sino ang kauna-unahan na nag-post niyan sa Facebook, nagkalat niyan. Baka mamaya pag inimbestigahan niyo yan, lalabas loyalista pa nagpalabas niyan. Baka lang baka mamaya pag chinek niyo yan, pag chinek niyo yan, ang naglabas niyan, baka sila rin. Baka mamaya pinaugong lang nila, nagtatai lang na, hindi lang naman matay yung presidente. Ginawan na nila ng malaking istorya para makalimutan natin yung totoong issue ng bayan. Because gagawa sila ng napakaraming smoke screen. Napakaraming mga pautot na mga issues na papuputokin nila kasapakat ang mainstream media at yung mga vloggers na mga binabayaran nila. Magpapautot yung mga yan para mag-focus tayo doon, makalimutan natin yung totoong problema ng Pilipinas. Ano yun? Ang totoong problema ng Pilipinas, mga bossing, ay ang korupsyon. Sino ba ang itinuturo sa korupsyon? Ang tinuturo sa korupsyon, mga bossing, ay yung mga nasa Malacanang, yung taga-DBM, si Pangandaman, si Yes Bersamin, si Bongbong Marcos, si Trigib Olaybar, yung isa pa, tapos si Angara, tapos sino pa, yung mga tinuturo, si Zaldico, si Romualdez, si Sandro Marcos. Sa sobrang dami ng mga pangalan na yan, maniwala kayo, sa sobrang dami rin ng perang di umanong ninakaw, gagawin nila ang lahat para makatakas sila. At ang way nila para makatakas is hindi mapag-usapan. Hindi marinig yung mga pangalan nila. Maglagay ng mga iba-ibang issue na ma-divert ang ating attention. Tapos, magugulat na lang tayo, 2028 na, hindi pa natin sila napapanagot sa mga ginawa nilang kahayupan sa bayang Pilipinas. Huwag tayong papayag. O hindi ba yun yung ibig nating sabihin? Inuuna nila yung mga kritiko ng gobyerno, inuuna nilang ipakulong yung mga senador na wala namang mga kinalaman. Oo, walang mga kinalaman yung mga senador pero nauuna nilang ipinapakulong. Mamaya meron tayong ibabalita tungkol dyan, pero katulad ng sinasabi ko, nauuna pang nakukulong yung mga wala namang mga kasalanan sa Pilipinas. Itong si Sir Jack Argota, hindi naman niya nagnakaw sa pera ng taong bayan. Tapos siya pa yung unang ini-issuehan ng mga subpina para magpaliwanag. Kasimple-simple lang naman. Self-explanatory naman yung kanyang post. Ano ba yung kanyang post? Sa tingin ko, para sa akin, yun lang naman ang pinagsasabi niya doon. Nagtanong pa nga siya doon. So sa mga nakakaalam, ano ba to? Ano ba tong sakit na ito? Kasi para sa akin, ganito to. Hindi ba? So, well, mabait man ang ating mga taga-NBI, and I know na sumusunod lang naman sila sa utos, at syempre baka may pressure din naman sa kanila, kaya ganun. Sinabi pa nga ni Sir Jack Argota na nung tiningnan niya yung papel, wala namang complainant. Walang complainant, pero napili siyang imbestigahan ng NBI siguro for compliance, or baka gusto lang din marinig ng NBI ano ba talaga yung kanyang ibig sabihin. Kasi alam nyo naman, si Sir Jack hindi naman malinaw magsalita yan. Sana lang talaga, Sir Jack, pag nagpunta ka dyan sa NBI, maintindihan ka nila,
Sana malinaw na malinaw yung iyong pagkaka-explain dahil baka mamaya hindi ka nila maintindihan. Ituloy ka na nila sa kulungan ha, pero sasamahan namin si Sir Jack. Hindi kami papayag na mag-isa. Hindi kami papayag na mag-isa na harapin ni Sir Jack. Ang ano na yan, ang imbitasyon na yan, no, sasama ang Banatero. Syempre, magkakapatid kami. Kapag pinatawag mo yung isa, pupunta kami. So, laban lang tayo. Yun yung sinasabi ko Yun yung pinapaliwanag ko. Napakahirap ng ginagawa natin. Napakadelikado ng ginagawa natin. Pwedeng bukas, baka nakahandusin na tayo dyan sa kalsada dahil sa init ng ating mga patutsyada. Pero, dapat ba tayong manahimik? Dapat ba tayong matakot? Dapat ba kaming kabahan? O hindi ba? Kayo simple-simple lang naman ang gagawin ninyo. Ila-like, isi-share, magsusubscribe lang naman kayo. Ipapakalat lang naman natin tong kabulastugan natin sa YouTube. O hindi ba? Para hindi mamatay yung boses ng mamamayan dahil tayo ang may boses dito. Mga botante tayo, mga taxpayers tayo. So kailangan kapag ang pera natin ninanakaw, kailangan hindi tayo pumapayag, kailangan magsasalita tayo, okay? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang